sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Ano man yung ating nakaraan o karanasan, ito rin ang mapudyok sa atin na ibahagi, i-share. Kung maganda yung karanasan, i-share din yung kagandahan. Tulad ng pamilya, kung ano naranasan mo sa pamilya, kung pag-ibig, pagmamahalan, most likely, dahil naranasan mo, i-share mo rin yan. Pag hindi maganda yung karanasan rin, at paano ka magmahal? That's why, sabi nga sa ating unang bahagi sa pagbasa, gusto ng Diyos, gusto ni Jesus na maranasan natin ang pag-ibig ng Ama para ito rin ang ibahagi natin sa kapwa. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Kung paano niya naranasan ang pag-ibig ng Ama, dahil ito yung kanyang karanasan, experience, ito raw din ang ibibigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang punto dito, gusto ni Jesus na maranasan natin ang pag-ibig ng Ama para ito yung gabay sa ating paglilingkod. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi yung pag-ibig natin. Dahil ang pag-ibig natin nakasentro sa sarili. Pero ang pag-ibig ng Diyos hindi makasarili. Parang sinasabi ni Jesus, ang ano pala, hindi makasarili. Nakafocus ang Diyos ng kapwa. Hindi inuuna ang sarili. So kailangan natin maranasan ang pagmamahal ng Diyos. Diba yung may kanta ng sa Apo, yung title nun yung pag-ibig. Pag-ibig yung kanta. Na parang yung, sabi doon sa lyrics, na parang natutunan natin magmahal dahil sa ating mga magulang kay nanay. Doon kay nanay, we learn how to love. Diba? Kung walang pagmamahal, hindi natin maranasan ano yung pagmamahal. Diba? Sabi nga, tangan ng nanay ang munting mong mga kamay. Maliit pa tayo. Ika'y tuwang-tuwa, panatag ang loob sa damdamin, ika'y mahal. Tapos naman sa chorus, hindi mo malimutan kung kailan nagsimulan, matuto kung paano magmahal.
At di mo malimutan kung kailan mo natikman ang una mong halik, yakap na napakahigpit, pag-ibig na tunay hanggang langit. Pag-ibig na tunay hanggang langit. Yung halik ng mga magulang, di ba? Ibalik pa tayo. Wala namang magulang na may silang, ay, hindi ka hinalikan, di ba? Hinahalikan ka, iyaya ka. Okay? So, parang bata pa tayo unconscious, pero yun ang experience natin kung paano magmahal. Pero gusto ni Lord, dapat yung pagmamahal natin, yung tulad sa Kanya. Kasi inuutos na, hindi kinikuman, hindi naman pinig sabihin na, di ba, love one another as I have loved you. Inutusan. Pero ang standard ng pagmamahalan, hindi na sa atin. Kay Lord na. So dapat tularan natin ang pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal na handang isakripisyo ang sarili para sa Diyos at para sa kapwa. At yung pagmamahal ay, di ba, emosyon. So kailangan, because sometimes nagmamahalan, lalo na pag mga baguhan pa yan, in love na in love. Pero after 3-5 years, wala. 1 linggong pag-ibig. Wala na. Pusong bato na ang kinakanta. That's why kailangan i-sustain yung pagmamahal. Tulad sa atin, malayo, i-sustain sa pamamagitan, communication, palaging mag-usap. Okay? Importante yan. Pag-usapan palagi to communicate, i-sacrifice, no? Palaging, kung kasi, di ba, ang mga sabi, you become one. Okay? Pag may plano ka, i-share mo sa asawa mo. Hindi sabihin, mahal, may plano ako. Anong plano mo? Secret. I-share mo. Kasi, isa na kayo. So, yan masustain ang pagmamahalan. Kung anong nasa isip mo, puso mo, i-share mo, i-communicate mo. Okay? So, ganon din. Sabi ni Lord, para masustain yung ating pagmamahal sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. So ang pagsunod pala sa utos ng Diyos, ito yung pag-sustain sa pagmamahal natin kay Lord. Dapat ang pagmamahal natin sa Panginoon, hindi lang kung kailangan natin siya. Pag hindi natin kailangan si Lord, nakalimutan si Lord. Dapat ang pagmamahalan i-sustain sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, sa panalangin at pagsunod sa Kanyang utos. Okay? That's why sabi ni Lord, para masustain yung pagmamahal niyo sa akin, sundin mo ang mga batas ko. Ganon din, pagmamahal natin sa kapwa, isustain sa pamamagitan ng panalangin sa kapwa o sa pamilya through communication. At ang gusto ng Diyos, di ba, na yung pagmamahala natin yung ganap. Kung naalala natin yung Evangelyo last Sunday, ano yung Gospel last Sunday? Diba? Yung ubas, siya yung puno, tayo mga sanga. Okay. So, ibig sabihin, pag hiwala yung sanga, anong mangyari sa iyo sa sanga? Mawawala, mamamatay. Ibig sabihin, walang tunay na kaligayahan kung hiwalay tayo kay Lord. Dahil sabi dito, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. So kung hiwalay tayo kay Lord, hindi complete ang buhay, walang kagalakan. Maski yung kasama mo pa, yung nagbigay ng buhay sa iyo, pero kung wala si Lord, hindi complete ang kagalakan. Dahil nanggaling tayo kay Lord. Kung hiwalay ka kay Lord, walang kaligayahan. Dapat connected tayo sa Panginoon. Pag disconnected tayo kay Lord, wala. Kasi yung identity natin, di ba? Anong sinasabi dito sa ikalawang pagbasa? Mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Ang bawat umiibig daw ay ano raw? Umibig ba kayo sa kapwa? Nagpatawad ba? Kung hindi tayo nagpatawad, hindi tayo anak ng Diyos. At kumikilala sa Diyos ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos.
So ang Diyos ay pag-ibig, tayo rin ay dapat pag-ibig. Hindi maging ganap, hindi tayo maging buo pag hindi tayo magmahal sa kapwa. That's why ang mission pala ng isang binyagan, Kristyano, ay umibig sa kapwa. Maski mahirap ibigin, pero yun ang mission natin. Kasi God is love, then we have to love also our brothers and sisters. Diba? Yung kanta, kung di ako umiibig, kung di ko man bigyan halaga, ang buhay na handog, ang buhay kung hirap sa Diyos, kung di ako nagmamahal. Ano raw? Kung hindi ka magmahal, hindi pala sino ako. Kasi ang anak ng Diyos, magmahal. Kung hindi ka magmahal, wala tayong identity. Diba? So ang Kristyano, dapat magmahal. Okay? So pag nagpatawad ka, minahal mo, anak ka ng Diyos. So a Christian must know how to love. Maski hindi ka minahal, hindi ka pinili, mahalin mo pa rin. Diba yung kanta? Diba sino? Hiram sa Diyos ang aking boyfriend. Diba? Lahat hiram yan. Buhay natin hiram. Maski asawa mo hiram. That's why hindi maging complete ang buhay natin pag wala si Lord sa pamilya natin. Pag wala si Lord sa relationship nyo, hindi ganap. Okay? Hindi maging buo. Dahil si Lord lang ang tunay na magbibigay buhay. Kung iniwanan ka, huwag kang masaktan. Huwag nang bili ng buhay. Siya lang ang buhay ko talaga pa. Alam mo, bago pa kayo nakita, buhay ka na. May meaning na yung buhay mo. Si Lord ang buhay natin. Dumaan lang yan sa buhay mo. Bigay lang ni Lord sa buhay niya. Pero ang may-ari ng buhay natin, sino? Ang may-ari ng asawa niyo, sino? Dapat si Lord ang mas mahalin natin. Nakafocus tayo kay Lord. Masyadong sobra sa sanlibutan, sa tao, nakalimutan na si Lord. Kasi wala na tayong lakas. Pag tumalikod, iniwanan, wala nang lakas. Dahil ang lakas mo nandun sa Kanya. Dapat ang lakas natin kay Lord. Maski talikuran ka, may lakas ka pa rin. Kasi ang lakas natin, kanino? Kasi di natin maski anong gawin mo, maski anong padala mo, kung talagang iiwanan ka, wala mo. Diba? Tapos, wag mo ako bihong, mag-limit ako, mangutang ako, mangutang. Alam mo, ang tunay na nagbibigay ng buhay sa atin, walang iba, ang Panginoon. Si Lord, hindi tayo iiwanan. Ibig sabihin, dapat number one si Lord sa buhay natin. Ito yung sinabi ni Lord, di ba? Kailangan maranasan muna natin ang Kanyang pagmamahal. Dahil ang pagmamahal ni Lord, sacrificial. Pag naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos, ito yung lakas sa atin. Ano mga pagsubok, trial sa buhay mo, sa pamilya mo, hindi ka gumigive up. Dahil nakaangkla tayo sa Diyos. Diyos ang pag-ibig. Dahil ang Diyos ang ating kalakasan. Amen? Amen. So, that's why pinalalahanan tayo sa Ebanghelyo na doon tayo makaugat kay Lord. Kung si Lord ang number one, si Lord ang priority, lahat ng buhay natin aayusin ni Lord. Amen. Pero pag hindi priority si Lord, wala, hindi maayos ang buhay. Pero pag si Lord ang number one, sigurado ako aayusin ang buhay natin. Dahil si Lord ang ating makapangyarihan. That's why sa ating, sabi nga in the last part of the gospel, no, mag-ibigan kayo. Love one another. Hindi love another one. Love one another. So ito lang sinabi ni Lord. Kasi next Sunday, we celebrate Ascension. Ang huling sinabi lang niya,
magmahalan kayo. Pag sumunod kayo sa akin, magmahalan kayo. Yun ang ating trademark identity as Christian. Magmahalan bawat isa. Amen. Magsitay.